Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Isa sa mga pinakamagaling at pinakamatagal ng duo sa NBA ngayon ay sila Jason Tatum at Jaylen Brown. Halos isang dekada na rin nga sila sa Boston Celtics at pareho sila nang i-improve habang tumatagal. Si Tatum nga ay sinasabi ng ilan na isa sa mga kandidato bilang susunod na mukha ng NBA, habang si Jaylen Brown naman ay consistent number 2 nga ni Tatum. Ngunit may mga oras nga lalo na tuwing playoffs na mapapasabi ka na mukhang mas maganda nga ang nilalaro ni Jaylen Brown kaysa dito. Ngunit bilang number 2 option ng opensa, si Tatum nga ang focus ng offense nila. Ang ibig sabihin nga nito ay ang priority nila ay ang ibigay ang bola kay Tatum at siya ang gumawa ng puntos. Ngunit kapag wala nga nangyari dito ay ibibigay nila ito sa number 2 option, which is Jaylen Brown. Well, sa Twitter nga mga kaibigan ay may kita mo ang nilalike ng isang user, at kapag chinek mo nga ang last like post si Jaylen Brown, ito nga ay isang post na nagsasabi na kung si Brown nga daw ang number 1 option ng isang team ay mag-a-average ito ng higit pa sa 30 points per game at nasa MVP conversation nga ito. Well, ang mindset na ganito nga mga kaibigan ang madalas sumisira sa mga duo. Si Tatum nga ay 27 points per game lamang average ngayong season. Sa palagay nga ni Brown ay kaya niya itong higitan kung siya ang number 1 option. Sa ngayon nga ay number 1 pa din ang Celtics sa NBA. Ngunit posibleng ito nga ang last chance sila with Tatum and Brown duo. Kapag ito ay nauwi na naman sa isa pang playoff disappointment, hindi malabo nga mga kaibigan na lumipat na ng team si Jaylen Brown kung saan siya ang magiging number 1 option. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Anthony Davis. Bago siya pumasok sa NBA ay isa nga siya sa mga most hyped prospects, to the point na as a college player ay sinama na nga siya sa 2012 London Olympics lineup ng Team USA at napatunayan niya nga ang hype. Isa siya sa mga solid big man sa henerasyon ngayon. Ngunit ngayon nga ay lumalabas na ang mga makabagong European big man na tulad nila Jokic at Sabonis na talagang kayang gumawa ng impact, mapascoring man yan, playmaking, rebounding at iba pang mga bagay. Mukhang nahihirapan nga dito si AD. May mga magsasabi nga dito ulit na power forward naman daw talaga si Anthony Davis. Well, ganun din nga si Jokic at Sabonis. Nagsimula si Jokic as a power forward sa Serbia at sa Denver Nuggets kasama si Jusuf Nurkic. Habang si Sabonis naman ay last year lang nga naging center dahil siya ang power forward sa OKC kasama si Steven Adams, sa Pacers kasama si Miles Turner, sa Lithuania kasama si Valanciunas at sa Kingston kasama si Richaun Holmes at Willie Cauley-Stein. Ganun pa man, dahil nga sa evolution ng game ay naging center nga sila nila AD. Kanina nga sa game ng Lakers at ng Kings ay binigyan ni Sabonis si AD ng 16 points, 19 rebounds and 10 assists on 6 of 9 shooting sa field. All 9 shots ay si AD nga tumatao sa kanya, habang si AD naman ay 22 points, 10 rebounds and 2 assists lang on 7 of 18 shooting sa field and only 2 of 11 tuwing si Sabonis ang tumatao sa kanya. Both Jokic and Sabonis ay dinodomina si AD sa kanilang mga tapatan. 10 straight wins na nga si Sabonis at 7 straight naman kay Jokic. At kung gusto nyo pa nga isama si Joel Embiid ay 7-1 din ito kay AD sa last 8 games sila. Malakas pa din nga si AD, ngunit tuwing nakakatapat niya nga ang iba pang mga bigating big man, tila ba ay tahimik palagi ang performance niya. Sa palagay nyo ba ay napapag-iwanan si AD nila Sabonis at Jokic?